Mga kapuso, hindi na po kailangan ng purchase booklet para makakuha ng 20% discount ang mga senior citizen sa mga binibili nilang gamot. At kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap po natin ngayong umaga, Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Doc, good morning. Welcome sa Unang Balita. Good morning, Ivan, at good morning sa lahat ng mga kapuso na nakikinig at nanonood. Doc, kapag bibili ng gamot, ano na lang ang kailangan ipakita ng mga senior citizen para makakuha pa rin ng 20% discount? Opo, dalawa na lang po na dokumento ang kailangang ipakita ng ating mga senior citizen. Una ay ang valid ID, yung senior card na sinasabi, or any ID, national ID na meron tayong birthday. Yun po yung una. Ang ikalawa natin is yung reseta ng ating doktor. Oo. Hindi na po kailangan magpakita ng purchase booklet. Doc, nagkaroon ng purchase booklet dati para matrack yung mga binibiling gamot. Ano hong alternatibo ngayon? Ngayon hindi na kailangang ipresenta yung purchase booklet para lang masiguro na hindi sobra-sobra yung binibiling gamot o kaya hindi maabuso yung senior citizen discount. Opo, kasama po sa isang reseta ng doktor ay sinusulat namin kung ilang bilang ng kapsula or tableta ang dapat i-dispense. Yun yung may makikita kayong parang hashtag sign dun Right. sa ating mga reseta. Pag nakikita po yan ng mga farmasya at ayun po yung nakasulat rin dun sa AO na linabas namin, no, dapat binabawas. So lalagyan nyo ng strike tapos isusulat kung ano yung balanse. So ibig sabihin po, pag yung reseta paulit-ulit ng ginamit para bumili, dapat nababawasan hanggang mag-zero. Okay. So yun na lang yung alternative. Sa tingin ho ninyo, wala namang ano yun, walang hindi malulusutan ika nga na hindi na maaabuso? Sa totoo lang, Ivan, maski naman yung booklet, linulusutan rin eh. Nakikita namin yung observation na yun eh. So, parang sabi namin, kumpara sa booklet na mas marami pa yung hindi naman gustong gumawa ng masama, pero napeperwisyo dahil Right. nawawala, nahihirapan. Kumbaga, risk-benefit analysis, mas marami yung makabubuti na doon na lang tayo sa reseta tumingin. Mas mainam siguro, Doc, kung may centralized database, ano? Meron na ba tayo nito para matrack yung lahat ng transactions sa mga senior citizen purchases na ganyan? Magandang panukala yan at depende rin sa mga drugstore. Yung mga malalaki, karaniwan ay meron. From personal experience sa pinupuntahan kong suki, ang nangyayari, meron sila pag pinasok yung pangalan ng nanay ko, nakikita yung mga purchases dati. Aha. So alam natin na sasabihin ng ating ibang mga kasamahan na drugstore na mas maliliit, kasi iba pag malaki yung drugstore sa maliit. Yes. Ang sagot naman po namin is, yan po yung mga ginagawa ng DOH, kasama dun sa mga health information systems. Pero wag natin sanang ipasa dun sa ating matatanda yung tungkulin ba na gawin yung database kasi yun yung nangyari dun sa booklet. Yes. Ang importante ay mas ang kanilang kalusugan. Ano? Doc, maiba ako. Yung tungkol naman sa subsidy ng PhilHealth, zero subsidy pa rin ba yan sa 2025? Anong update nyo dito? Wala pa ho tayong update. Ang pinakaalam natin is yung pinaka-BICAM report na ito ipipirmahan na or after tignan ng ating Pangulo in a few days, no? So, tignan natin kung anong magiging desisyon ng ating kinauukulan. Pero ang lagi naming sinasabi, with or without subsidy, meron na hong approved budget ang PhilHealth. 284 billion po ang budget ng PhilHealth para sa 2025. Fake news po pag may nagsabi na walang pera ang PhilHealth at walang budget kasi meron po at maraming pera. Ayun ho ang concern ng mga miyembro eh. Baka pag zero subsidy ang PhilHealth for 2025, baka maapektuhan yung mga benepisyo. Hindi po totoo yan sapagkat ang nangyari po dyan sa mga nakaraang 3-4 na taon, yung binabayad po ng gobyerno, premium ang tawag doon kasi Yes. insurance po yan, no? Health insurance. Yung premium na binabayad, may sukling naiiwan kasi hindi nagagamit ng kumpleto. So yung sukling na naiiwan na yon, hindi pa hinahawakan yung kontribusyon natin, tayo, Ivan, yung mga contributors na hindi kinukuha. Yung sukle, yun ang nag-ipon at ngayon nakita na sa mga umaabot na 150 billion. So meron talagang paggagamitan with or without subsidy. Okay. May iba tayo, Doc. Mamayang gabi, Noche Buena na. Naku, ito na naman tayo. Ilang paalala po sa mga kapuso natin ngayong sunod-sunod ang kainan at inuman. Yes, no, paalala po namin sa DOH, mabilis lang at madaling tandaan kapangalan ng aming kalihim, si SecTed. Nakita niyo naman, malusog si SecTed, di ba? So, TED,
T, tamang pagkain. Pag sinabing tamang pagkain po, iwasan or bawasan yung mga pagkaing ma. Ano yung pagkaing ma? Maalat, matamis, at mataba. Paano na yun? Yun yung mga masasarap. Hindi naman. So, At saka kailangan lang yan yung laman ng i-moderate. mesa, Dok, eh. Di ba? Yun nga, yun yung laman ng lamesa. So, ang ating pinggan ho, dapat kalahati prutas at gulay. Ang 1/4 lamang ang carbohydrates or yung kanin at pansit. Tapos yung 1/4 yung ating lechon, hamon, etc. Yung letter E, ehersisyo. So, gumalaw-galaw tayo para hindi maagang pumanaw. At yung letter D naman, disiplina sa katawan. Wag na pong uminom, bawasan ng inom, wag na. At matulog ng buo, 6 to 8 hours. Kasi lalo na ngayon, ang dami na pupuyat, nakakadagdag rin po yan sa stress. Dok, ang katwiran ng iba, may gamot naman eh. Pwede ba yon? May gamot ho, pero kaso pagka tayo ay uminom na ng gamot para sa stroke or sa heart attack, medyo huli na ho yun. O kaya yung sa high blood na gamot, hindi rin ho ano yung araw-araw may maintenance. Mas maganda kung idaan sa tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Eto, Dok, malapit na rin ang bagong taon. Nadagdagan ba? Baka may 6 a.m. update tayo from 17 firecracker-related injuries. Inaabangan ko nga yung latest update. Hindi pa pumapasok sa akin, pero based on yesterday's report, 17 yung ating naitala. Mas mataas ho to kumpara sa 6 na naitala nung similar period, nakaraang taon. So napansin ho namin, baka kailangan na, and okay lang po sa amin, paulit-ulitin natin no, yung paalala na wag na ho tayong humawak ng paputok. Mas maganda ang community fireworks. Panahon pa para magpakilala ang mga kapitan, mga mayor. Wala naman ng problema magpakilala kung ito yung makakaligtas sa Christmas ng ating mga kababayan. Nako, Dok, sa mga susunod na araw, patuloy namin kukulitin ng DOH kayo para samahan na namin kayo na mangulit sa mga kapuso natin na wag nang humawak ng paputok. No problem, Ivan, at makakatulong yan makakaligtas ng buhay, kamay at daliri. Maraming salamat, DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Merry Christmas! Merry Christmas, sir. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.